Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga pag-ibig na bigla na lang dumarating malinaw, diretso, at walang pag-aalinlangan. Pero may mga pag-ibig ding parang hamog sa umaga, tahimik, malabo, at dahan-dahang lumilitaw. Sa isang maliit na bayan na laging binabalot ng malamig na hangin at makapal na ulap, naninirahan si Althea Thea Valdez, isang babaeng piniling manahimik sa mundo matapos mapagod sa ingay ng nakaraan. Araw-araw, pare-pareho ang takbo ng buhay niya. Gigising, maglalakad, iinom ng kape sa iisang kafe. Uuwi. Walang bago, walang kakaiba. Hanggang sa isang umaga, sa gitna ng makapal na hamog, may isang figurang unti-unting lumitaw. Isang babae. Mahaba ang buhok, bahagyang hinahampas ng hangin. Nakasuot ng light-colored coat at nakatingin sa malayo na parang may hinihintay o may inaalala. Hindi alam ni Thea kung bakit siya napatigil. Hindi rin niya maintindihan kung bakit parang may kung anong pamilyar sa estrangherang iyon. At bago pa siya makaiwas ng tingin, maganda ang umaga, kahit hindi natin makita ang lahat. Napalingon si Thea, ngumiti ang babae. Isang ngiting hindi pilit, pero may bahid ng lungkot. "Mirelle!" sabi nito, sabay abot ng kamay. Sandaling tumigil ang mundo ni Thea. Parang sa unang pagkakataon, may nakita siya sa gitna ng hamog. Thea?" Mahina niyang sagot. Sa simpleng palitan ng pangalan, may nagsimulang mabuo. Hindi malinaw, hindi sigurado, pero sapat para maramdaman. Dahil minsan ang pag-ibig ay hindi agad nakikita. Minsan, nararamdaman muna ito bago tuluyang luminaw. At sa araw na iyon, sa gitna ng hamog, nagsimula ang isang kwentong hindi nila inaasahan. Tahimik ang buhay ni Althea Thea Valdez. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil iyon na lang ang natira sa kanya. Pagkatapos ng mga bagay na ayaw na niyang balikan, pinili niyang tumira sa isang maliit na bayan na halos araw-araw ay nababalot ng hamog. Para sa kanya, mas madaling huminga kapag hindi malinaw ang paligid, parang hindi rin malinaw ang sakit. Tuwing umaga, eksaktong 6:00, naglalakad siya papunta sa maliit na cafe ni Tita Rosa. Pare-pareho ang routine. Pare-pareho ang order. Isang black coffee, mahina niyang sabi. Ngunit isang umaga, may nagbago. Pagpasok niya sa cafe, naroon na ang babaeng nakita niya kahapon, si Mireille L. de la Cruz. Nakatulala ito sa bintana. Pinapanood ang hamog na unti-unting gumagalaw. Parang may hinahanap o may inaalala. "Good morning," sabi ni Elle nang mapansin siya. Napahinto si Thea, parang hindi sanay na may bumabate. "Morning," sagot niya halos pabulong. Simula noon, palagi na silang nagkakasabay. Hindi man sila agad naging malapit, pero may kakaibang koneksyon. Minsan tahimik lang silang umiinom ng kape. Minsan simpleng kwentuhan, mga walang kabuluhang bagay na somehow nagiging mahalaga. At sa bawat araw na lumilipas, napapansin ni Thea, hindi na siya kasing lungkot tulad ng dati. "Bakit parang lagi kang malungkot?" tanong ni Elle isang umaga. Napatingin si Thea sa kanya. Hindi siya sanay sa ganong tanong. "Hindi naman," mabilis niyang sagot. Ngumiti si Elle pero hindi kumbinsido. "Pwede ka namang hindi magsabi." "Pero halata kasi," sabi nito. Mahina ang boses. Hindi na nagsalita si Thea, pero sa loob niya may gumalaw. Hindi siya sanay na may nakakakita sa kanya, hindi lang sa panlabas, kundi sa totoong nararamdaman niya. Ikaw?" Balik na tanong niya. "Bakit parang lagi kang nandito?" Napatawa si Elle pero saglit lang. "Siguro may hinihintay lang ako," sagot nito. "Ano?"
Sandaling tumingin si Elle sa kanya. Hindi ko pa sure. Tahimik ulit. Pero hindi na ito awkward na katahimikan. Ito yung klaseng katahimikan na comfortable. Habang naglalakad sila palabas ng kafe, bahagyang nadikit ang kamay ni Elle sa kamay ni Thea. Hindi ito sinasadya, pero walang umiwas. At sa simpleng sandaling iyon, may kakaibang init na dumaloy sa pagitan nila. Isang pakiramdam na bago para kay Thea. Isang bagay na hindi niya inaasahan na mararamdaman ulit. At kahit hindi pa malinaw kung ano iyon, alam niya na unti-unti may nagbabago. At sa gitna ng hamog, may pag-ibig na dahan-dahang lumilitaw. Habang tumatagal, mas nagiging natural ang presensya ni Mireille L. De La Cruz sa buhay ni Althea Valdez. Hindi na lang basta umaga ang inaabangan ni Thea. Inaabangan na niya si Elle. Pero kasabay ng paglapit nila sa isa't isa, may mga bagay ding unti-unting nagiging malinaw. At hindi lahat ng iyon ay magaan. Isang umaga hindi dumating si Elle. Hindi rin kinabukasan. At sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito, nakaramdam si Thea ng kakaibang kaba. Wala pa rin yung kaibigan mo? Tanong ni Tita Rosa. Umiling si Thea, pilit na hindi pinapakita ang pag-aalala. Baka busy lang, sagot niya. Pero sa loob niya hindi siya mapakali. 3 araw ang lumipas bago muling nagpakita si Elle. Ngunit iba na siya. Tahimik, malayo ang tingin. Parang may dinadala na hindi niya kayang sabihin. Okay ka lang? Tanong ni Thea, hindi na napigilan. Ngumiti si Ella, pero hindi ito umabot sa mga mata niya. Okay lang ako, sagot niya. Pero alam ni Thea hindi iyon totoo. Hindi mo kailangang itago, mahina niyang sabi. Sandaling tumingin si Elle sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang lungkot na pilit nitong tinatago. May mga bagay lang talaga na mas mabuting manatiling malabo, sabi ni Elle. Parang hamog, naroon, pero hindi mo mahawakan. At sa sandaling iyon, na-realize ni Thea, may bahagi si Elle na hindi niya kayang abutin. Kahit gustuhin niya. Mas naging tahimik ang mga sumunod na araw. Hindi na tulad ng dati ang mga pag-uusap nila. Mas maikli, mas mababaw, pero mas mabigat. Isang hapon, naglakad sila sa paborito nilang daan yung lugar kung saan pinakakapalang hamog. Elle, tawag ni Thea. Huminto ang babae. Bakit parang umiiwas ka? Diretsong tanong niya. Sandaling natahimik si Elle. Hindi ako umiiwas, sagot niya. Pero ganun ang pakiramdam, sagot ni Thea. Mas matapang na ngayon. Huminga ng malalim si Elle. Mas okay na to, Thea, mahina niyang sabi. Anong okay? Yung hindi natin pinapangalanan kung ano to. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ano bang meron? Tanong ni Thea, halos pabulong. Hindi agad sumagot si Elle. Sa halip, tumingin ito sa kanya diretso seryoso. At kapag sinabi ko, handa ka bang mawala ako? Parang tinusok ang puso ni Thea sa tanong na iyon. Hindi siya nakasagot dahil hindi niya alam. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang hindi malaman ang nararamdaman ni Elle. O ang malaman ito, pero mawala siya. Bahagyang ngumiti si Elle pero puno ng sakit. Kaya mas mabuting manatili na lang tayo sa ganito, sabi niya. Unti-unti siyang umatras, palayo, at sa unang pagkakataon naramdaman ni Thea. Ang hamog na dati ay nagbibigay sa kanya ng comfort, ngayon ay nagiging hadlang. Dahil sa likod nito may isang taong gusto niyang abutin, pero baka tuluyan niyang mawala kapag pinilit niyang linawin. Hindi na kinaya ni Althea Valdez ang katahimikan. Ilang araw niyang tiniis ang pag-iwas ni Mireille L. De La Cruz. Pero sa bawat umaga na wala itong sinasabi, mas lalo siyang nasasaktan. Kaya isang gabi hinanap niya si Elle. Natagpuan niya ito sa likod ng kafe nakaupo, mag-isa,
nakatingin sa kawalan. Hindi na ako okay sa ganito, diretso niyang sabi. Napalingon si Elle, halatang nagulat. Thea, sabihin mo na lang sa akin ang totoo, putol niya. Kahit masakit, tahimik, tanging hangin at malamig na gabi ang sumasabay sa tibok ng puso nila. May sakit ako. Parang biglang tumigil ang mundo. Hindi agad nakareact si Thea. Hindi simpleng sakit, dagdag ni Elle, pilit ngumiti. Matagal na, at hindi na rin magtatagal. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Thea. Tumingin si Elle sa kanya diretso, walang pagtatago. May kondisyon ako sa baga. Kaya ako nandito para huminga ng maayos kahit konti. Parang biglang naging mas makapal ang hangin, mas mabigat. Kaya ka umiiwas? Mahina niyang tanong. Umiling si Elle, pero may luha na sa mata. Ayokong masanay ka sa akin, sagot niya. Dahil darating yung araw na mawawala ako. Hindi napigilan ni Thea ang luha niya. Hindi mo man lang ako binigyan ng choice. Sabi niya, puno ng sakit. Lumapit siya. Paano kung gusto kong manatili? Dagdag niya, natahimik si Elle. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na lihim ang katotohanan, pero hindi rin nawala ang takot. Mas naging maingat si Thea. Mas naging tahimik si Elle. Pero mas naging totoo. Isang umaga, sabay silang naglakad sa dati nilang daan. Mas makapal ang hamog kaysa dati. Natatakot ka pa rin? Tanong ni Elle. Hindi nagsinungaling si Thea. Oo, sagot niya. Sobrang? Bakit nandito ka pa? Huminto si Thea at humarap sa kanya. Dahil mas natatakot akong mawala ka. Nang hindi ko man lang sinubukan. Tahimik, pero hindi mabigat. Sa unang pagkakataon malinaw, dahan-dahang hinawakan ni Thea ang kamay ni Elle. At ngayon, hindi na ito basta aksidente. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Sabi ni Elle, mahina. Hindi rin naman natin alam kahit kailan. Sagot ni Thea. Napangiti si Elle, isang totoong ngiti, kahit may halong lungkot. Ang alam ko lang, gusto kitang mahalin habang nandito ka. At sa gitna ng hamog, kung saan dati ay puro takot at pagkalito, may dalawang pusong piniling magmahal, kahit hindi sigurado ang bukas. Habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Humihina na si Mirelle L. de la Cruz. Mas madalas na siyang hinihingal. Mas madalas na siyang mapagod kahit simpleng lakad lang. At mas madalas, nasa klinik na siya kaysa sa kafe. Pero kahit ganon, pilit siyang ngumiti sa tuwing kasama si Althea Thea Valdez. Gusto ko ulit makita yung umaga sa taas, sabi ni Elle isang araw. Yung lugar kung saan sila unang nagkakilala. Kahit mahina dinala siya ni Thea ron. Sa gitna ng malamig na hangin at makapal na hamog, umupo sila sa tahimik na gilid ng daan. Ang ganda pa rin, bulong ni Elle. Mas maganda kasi nandito ka, sagot ni Thea. Ngumiti si Elle. Pero may lungkot na hindi na maitago. Pangako, mahina niyang sabi, kahit mawala ako, babalik ako dito. Napatingin si Thea sa kanya. Huwag mong sabihin yan. Hindi bilang ako, dagdag ni Elle. Pero bilang alaala, bilang pakiramdam. Niyakap siya ni Thea mahigpit. Parang ayaw na siyang pakawalan. Chapter 8, Ang Huling Umaga. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Thea. Isang umaga, walang mensahe, walang tawag. At nang makarating siya sa klinik, huli na. Tahimik ang paligid. Parang pati ang mundo ay nakikiramay. Hindi na niya naabutan si Elle. Wala nang ngiti, wala nang boses, wala nang mga salitang lagi niyang hinihintay. Lumipas ang mga araw na parang panaginip. Masakit. Mabigat, hindi matanggap. Araw-araw bumabalik si Thea sa kafe.
Umaasa, kahit alam niyang wala na. At isang umaga, umakyat siya sa lugar kung saan sila unang nagkita, mag-isa. 0 sa unang pagkakataon. Hindi siya natatakot sa hamog. Bumalik ka, bulong niya sa hangin. At sa sandaling iyon, parang may marahang yakap ang hangin sa kanya. Hindi niya makita, pero naramdaman niya. Unti-unting natutunan ni Thea ang mabuhay. Kahit wala si Elle. Hindi na tulad ng dati, pero hindi na rin kasing sakit. Sa bawat umaga na pumupunta siya sa cafe, may dala na siyang alaala. Yung tawa ni Elle, yung mga simpleng usapan, yung mga sandaling hindi niya akalaing magiging mahalaga. At sa bawat hamog na bumabalot sa paligta, hindi na ito hadlang. Ito na ang naging paalala na minsan may isang taong dumating sa buhay niya at minahal siya ng totoo at hindi mo kailangang makita para maniwala, bulong niya sa sarili. Dahil ang pag-ibig, kahit mawala ang tao, naiiwan. 1 taon ang lumipas, pareho pa rin ang bayan. Pareho pa rin ang hamog, pero si Thea, hindi na siya pareho. Mas matapang na siya, mas buo, at mas marunong ng magmahal kahit may kasamang sakit. Isang umaga, habang nakatayo siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, napangiti siya. Salamat, mahina niyang sabi. Sa hangin, sa alaala, kay Elle. At sa unang pagkakataon, hindi na siya umiyak. Sa halip huminga siya ng malalim at naglakad pasulong. Dahil kahit hindi malinaw ang lahat sa buhay, kahit may mga bagay na nawawala, ang pag-ibig na totoo, hindi kailanman naglalaho, mananatili ito sa puso, sa alaala, at sa bawat hamog na muling babalot sa umaga. Sa gitna ng hamog, may mga bagay tayong hindi agad nakikita, pero hindi ibig sabihin hindi sila totoo. Ang kwento ni Thea at Elle ay paalala na hindi kailangang maging panghabang buhay ang isang pag-ibig para masabing ito ay totoo. Minsan sapat na ang panandaliang pagdating ng isang tao para baguhin ka, para turuan kang magmahal, at para iparamdam sa'yo na kahit sa gitna ng sakit, may kagandahan pa rin ang mundo. At kahit nawala si Elle, hindi nawala ang pagmamahal na iniwan niya. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng naramdaman. At tulad ng hamog sa umaga, maaring mawala sa paningin, pero mananatili sa alaala. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung kinilig ka sa kwento, suportahan mo ang channel na ito para sa mas marami pang woman love stories sa Tagalog. I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod pang mga kwento na puno ng kilig, drama, and totoong pag-ibig. Ang bawat like, share at comment mo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas maraming kwento na magbibigay inspirasyon at representation sa WLW community. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, hindi huli para mahalin ang taong para sa'yo,